Juan Ponce Ponce Enrile. Enrile. Si Manong JPE ko. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam, nung panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Oo, tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin. Yes. Piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot. Kumpara kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo. Paano ka naging legal counsel? Oh. Inconsistent na yun. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 23, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroroon at nanonood, magandang umaga, hapon o gabi. Kung kailan man at anong araw man ng panahon, anong oras man, maraming salamat sa pagtutok syempre at sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Naniniwala po ang Joe Malone TV, ang inyong lingkod, na itong mga issue na to dapat natin talakayin, pag-usapan, bosesan, intindihin nang sa ganun maging aware tayo through consolidated videos na pinapakita natin sa inyo. At nilay-nilay dapat pag-usapan kasi parte tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Ayaw man natin sa hindi, gustuhin man natin o pabulaanan natin, parte pa rin tayo ng gobyerno na to kasi andirito tayo sa Pilipinas. No? Yung mga nasa abroad naman, I'm sure naman kahit paano nakikibalita kayo rito sa Pilipinas. Kahit na dyan na kayo nakatira, migrated na kayo dyan o residents na kayo dyan, kahit paano you show some care, di ba? Kahit na ilang percentage lang yan sa Pilipinas o kung ano yung nangyayari sa Pilipinas kasi lalong-lalo na yung mga ipinanganak dito o kaya yung magulang andirito tapos nakapag-migrate na doon na pinanganak sa ibang bansa o yung in short yung may mga dugong Pilipino, and I'm sure you still have a little percentage when it comes to care doon sa lupang sinilangan natin or sa lupang kinagisnan o sa lupang minahal natin, di ba? We're part of it. Sa ayaw man at sa gusto natin, tayo yung gobyerno. Parte tayo ng gobyerno. Kaya dapat pag-usapan, dapat talakayin, dapat intindihin nang sa ganun maging aware tayo. Okay? Okay, shoutout sa lahat ng mga viewers na rin natin na OFW, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po muna tayo dyan mga kayo. Kung saan man kayo naroroon at nanonood, pakicomment na lang dyan. Watching from Sweden, Illinois, Hong Kong, Singapore, Japan. Sa Pilipinas naman, watching from Bulacan, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cebu, Davao, Tawi-Tawi, kahit saan pa dyan. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin at kung saan inaabot na ang inyong lingkod, di ba? Kahit hindi ako makarating sa mga bansa na yan, yung mga Sweden, Illinois, Cebu, Davao, Tawi-Tawi, Palawan, di man ako makarating dyan. At least yung boses natin, yung vlog natin, nakakarating dyan. Masaya na rin ako. Isang bansa pala napupuntahan ko, Singapore pa lang, di ba? Pero at least, yung vlog natin, malinis at nakakarating dyan sa inyo, di ba? Hindi, naisip ko kasi yung ano ko. Okay ba yung ano? Medyo bago kasi itong mic natin experiment ako ng mga audio test nang sa ganun malinaw din sa inyo. Ito na! O sige, meron tayong dalawang video rito na kinonsolidate natin. Dadagdagan ko pa sana kaso hahaba. Kasi ang ganda ng discussion nito kay Congressman Dante Marcoleta. Alam nyo, saka to si Ted Filon. Nakita nyo na siguro dyan sa title kung ilalagay natin. Alam nyo, mga kayo na, bago yan, kung bago ka sa channel natin, please subscribe. Wala namang bayad dyan. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Tapos sa mga luma, yung mga datihan, yung mga nagmamahal kay Joe Malone, yung mga gustong sumuporta, pwede nyong i-like at i-share yung mga videos natin. Pakitatad na lang, especially yung mga nasa ibang lugar, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka man. Kasi mas malaki ang revenue pagka ibang bansa di ba? Pero maraming salamat Lagi kong inuuna kayo dito sa mga vlog natin kasi gusto ko kayong pasalamatan kasi kayo yung boss ko di ba? I mean, gas-gas na yun. Parang ginamit ni Noy-Noy yun. Hindi, kayo yung boss ko kasi kayo yung nagpapasahod sa akin. Kayo yung sumusuporta sa akin True, wag din sana kayo mag-skip ng ads Kayo yung sumusuporta sa akin. Kayo yung nanonood. Yung views ko, yung sinasahod ko, sa inyo nang gagaling. Kasi wala naman nagbabayad sa akin ng mga politika
politiko. Wala nagbabayad sa akin ng inyong lingkod. Sinusuportahan natin Isko Moreno kasi naniniwala ako sa kanyang political will. Sinusuportahan natin si BP Inday Sara kasi naniniwala ako sa kanyang political will. Sinusuportahan natin si Pastor Apollo Kibiloy. Sinusuportahan natin si Congressman Dante Marcoleta dahil naniniwala tayo sa kanilang mga political will. Even though may bayad man o wala, voluntarily, kung ginagawa ito dahil naniniwala ako sa mga politiko na to na una sa kanila ay ang malasakit sa taong bayan. Tapos, di ba? Pero siyempre, mas una dapat ang Panginoon, di ba? Sinabi ko lang yung kasi politically, di ba? No, una, kasi kung hindi ang una ang taong bayan sa kanilang priority list, wala na. Ano pa ba? Di ba? Kasi taong bayan na magluluklok sa inyo, dapat kami yung priority nyo. Magkikinig kayo sa amin, iintindihin at uunawain nyo kami. Pagka nag-aagrabyado kami, ipagtatanggol nyo kami. Di ba? Hindi yung parang nawawala kayong bigla, gaya ng sumbungan ng bayan. Di ba? Ang gagaling mag-content, di ba? Tagapagtanggol ng may hirap, di ba? Pero sa kasagsagan ng BICAM, asan na? Di ba? Kasagsagan ng national budget, asan na ang sumbungan ng bayan, di ba? Only Ted Filon yung bumoboses. Bakit? Bakit ganon? Bakit biglang nawawala? Bakit biglang nananahimik? Di ba? Ay, nakakalungkot mga kayon. Siyempre, ayusin natin tong chord na to. Nakakalungkot kasi dapat kayo yung una nagtatanggol sa amin sa sambayanan, di ba? Mahaba tong video natin. Anyway, Ted Filon yung unang video natin, then followed by Congressman Dante Marcoleta. Mamaya pag-usapan natin si Congressman Dante Marcoleta. Ted Filon, bumoses na naman. Isa sa mga pinakamatatapang na anchor, journalist, etong si Ted Filon, na alam mong hindi, alam mo yun? Alam mong may ibubuga at alam mong inuuna din yung sambayanan, no? Kagandahan lang, hindi pa tumatakbo to. Hindi tumatakbo o hindi pa tumatakbo, pero at least kahit papano, alam natin na eto may boses, di ba? Hindi gaya ng mga iba dyan, nawawala. Issue ng bayan nating pag-usapan. Paki-like and share yung video natin mga kayon, ha? Ng mga ng mga taga-farm nag-aabang po ng diskusyon tungkol sa budget, no, yung pagkatalo ng dalawang kampo, BICAM ba yan o GAA? Oo nga, yung mga blank daw, may blank hindi daw. sila ginaganahan na hindi natin pinag-uusapan. Inaantay nga nila na maitakol mo kasi. Opo. Hindi, pag-uusapan namin impeachment. Gan lang kayo, standby lang kayo dyan. Pag-uusapan namin ang impeachment complaint. Ayaw Gusto niyo nila i-discuss yun. natin yung West Philippine Sea? Opo. Ayaw Sige, nila yun. ha? Ayaw nila yun. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Makinig lang ho kayo mabuti. Ito kasing sa budget ngayon, right? Sinasabi ho nila BICAM or GAA. Yeah, Ang sinasabi daw doon sa blog ay BICAM. Oo. Okay, so BICAM. Okay. Ngayon daw po, ang pinirmahan, sabi po naman ni Pangulong Junior, wala. Kasi ang pinirmahan ko naman, wala naman yan. Kasi nga, ito na yung GAA. So sa BICAM, GAA. fill in the blanks na sinasabi, di ba, ni Congressman Ungab. Okay. So kung gano'n naman pala, mga kapatid, na yun yung BICAM report, ang tanong din namin kay Congressman Ungab, nasaan ka nung nag-ratification sa budget? Tama, may punto. I mean, it's a valid point, right? Oo. Gusto mo bang ipatawag natin si Congressman? Kasi nga, kung yung po yung BICAM report na tinanggap ninyo sa Kongreso, ano ba ang rehistro ng boto mo? Right? Ano ang rehistro ng boto mo? Maganda malaman ng boto Opo, di po ba? Kasi iba rin po yung usapin nga ng ilan na po yung, kumbaga, nung ito po ay dumating as enrolled bill for signature, yung bang provision na inanando doon. Sinasabi ng DBM, hindi, na kung totoo man kung para bagang kung totoo man, nagkaroon na ho ng laman yung blank. Pero bottom line dito mga kapatid sa budget na ito, ang sinasabi po ng ating presidente, suboptimal? Suboptimal, hindi pa yun ang best. Ginugol mo na ba ang ibig sabihin? Oo. Galing mo mag-google Optimus Prime lang kasi alam ko Okay. Suboptimal, di pa ito yung best, pero pwede na to. Parang ganyan. Ang sinasabi po ng presidente, alam niyo kasi itong budget suboptimal, we try to make it optimal. Play of words, di ba? Practically, play of words. Bottom line dito, tama, kung yan sinasabi mo na yung budget na yan ay hindi ideal, hindi practically sinasabi mo, hindi tama yung budget, ba't mo pinirmahan? This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that you It is signed it. abhorrent. And you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Diba? It is abhorrent. Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, yun ang obviously are suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, sana hindi mo inaprobahan. Nag-veto item ka, kakapranggot.
So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Yes. Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. Practically po, I mean, tsaka natin pag-usapan yung suboptimal na yan because right now, we will talk about the abhorrent. It is abhorrent. Horrent. It is abhorrent. Abhorrent. Ito. It is ridiculous. Mat ginamit na salita ng Pangulo. Hindi scandalous. Hindi, ridiculous. Okay, sige. This is ridiculous. Ayun, Ay, yan mismo, ridiculous, yan mismo okay. sinabi niya. Okay. In fairness kay Ted Filon, no? In fairness kay Ted Filon, talagang bumuboses. Ito yung mga gusto natin marinig na maramdaman na parang meron tayong kakampi, meron tayong tagapagtanggol. Hindi yung bigla na lang yung iba, yung mga talagang alam natin na magtatanggol sa atin ay nawawala. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng usapin. Napaka-sensitive nito kasi pera ng bayan to eh. Budget ito, pera natin to, through our contribution, through taxes. Di ba? Tapos, magugulat tayo, yung ibang pondo napunta sa ganito, napunta sa ganyan para gamitin, tapos may exception, may invito. Di ba? Dapat malinaw. Kasi budget yan eh. Malinaw in terms of, walang mga ganun na yung gaya na sinasabi, kung totoo man, yung sinasabi ni Ungab, na merong fill in the blanks. Di ba? Totoo naman eh. Hindi nagsisinungaling si ex-President Roa Duterte na merong blanco sa BICAM report, yung pinaka-final. Hindi naman din nagsisinungaling si Bongbong Marcos kasi nung pinirmahan nga daw niya, di umano, may laman na. So ang tanong, sino yung naglagay nung laman bago ipasa kaya Pangulong Bongbong Marcos? Eto na di ba? Parang nagkakatarantaduhan, di ba mga kayon? Parang sobrang obvious na, yet yung mga kongreso at mga senador, ang tatahimik. Well, may mga iilan na lately. May mga iilan na nagsasalita at tila ba naguhugas ng mga kamay. Di ba? Nakakatawa. Di ba? Nakakatawa yung ganong klaseng na play safe pa din yung sagot. Sumagot nga, pero play safe pa din sila. In fact, ay parang may nakita pa ako na parang hindi alam na, walang nakitang blanco. Alam mo yun, yung mga ganun, di ba? Nakakainis na nakakatawa. Nakakainis kasi, alam mo, pera di ba? Nakakagago. Alam mo, pera yung pinag-uusapan, pera natin. Nakakatawa kasi, nakakatawa na halatang-halata mo yung mga pagsisinungaling nila, matatawa ka na lang. Alam mo yun, di ba? Alam mo yun na yung katotohanan. Meron tayong mga kaibigan na alam mo na yung katotohanan. Hinihintay mo lang na i-confirm ng kaibigan mo, pero hindi ko no-confirm, dinideny pa. Natatawa ka kasi alam mo, nakikita mo sa mukha niya kung paano siya magsinungaling. Knowing na alam mo na yung totoo. Obviously. Di ba mga kayon? O eto pa, susunod natin si Congressman Dante Marcoleta. Eto napapansin ko Ewan ko kung napapansin nyo rin. Paki-comment dyan sa baba. Maganda to. Bakit parang wala masyadong nagbabalita kay Congressman Dante Marcoleta, 'di ba? Ang huli niya yung INC, 'di ba? Parang ako lang ata yung political vlogger na nagko-content about kay Congressman Marcoleta. Video man o yung post diyan sa community natin. 'Di ba? Nakikita niyo 'yan. Parang yung iba wala, tahimik. Although maraming issue ng bayan na kailangan talagang pag-usapan, pero parang sa mainstream media, parang wala ako nakikita na, alam mo 'yun? Wala ako nakikita na binabalita nila si Congressman Dante Marcoleta. Bakit kaya? Nakakapagtaka, di ba? My God. Di ba? Is there, something, fishy? Di ba? Is there something wrong? Porkit ba etong si Congressman Dante Marcoleta, as we all know, na talagang nasa panig ito ni ex-President Roa Duterte, talagang lahat ba? Parang, di ba? Parang obvious na obvious din Isa rin to no? Isa rin tong ganitong klase ng issue ng bakit ang konti ng balita kay Congressman Dante Marcoleta. Pero dito sa YouTube, sa community ko, sandamakmak yung naniniwala, including myself, sandamakmak yung naniniwala kay Congressman Dante Marcoleta. Pero pagdating doon sa Facebook, sa mainstream media, konti lang yung binabalita nila, tapos konti lang din yung naniniwala. Diba? Dito sa akin sa YouTube, number 1 siya sa survey Number 1 siya sa akin dito Pagdating sa mga Facebook, walang mga survey. Yung survey na nakikita ko, yung huli pa.
Ang number 1 si Erwin Tulfo. Bago pa yung issue ni Erwin Tulfo, number 1 na siya. Tapos, wala na. Hanggang ngayon, wala pang mga survey. Wala akong nakikita. Walang dumadaan sa feed ko. Nakakapagtaka lang, no? Nakakapagtaka lang. Kasi ako naniniwala ako rito kay Congressman Dante Marcoleta. Naniniwala ako na isa sa mga priority nito, taong bayan. Totoo. Taong bayan, tagapagtanggol talaga. Kasi may alam sa batas. Di ba? Nakita mo naman. Saka pag sinearch mo si Congressman Dante Marcoleta, ang lalabas yung mga lumang video pa eh. Gaya na nasa Congress siya. Yung luma, saka yung sa akin, lalabas din. Yung luma pa. Ibig sabihin, wala masyadong nagko-content. Hindi masyado siyang pinag-uusapan. Ang tanong bakit? Ayaw ba palabasin o palitawin yung pangalan ni Congressman Dante Marcoleta kasi alam nila malakas? Di ba? Pwede, di ba? Pwede. Pwede yon. Naniniwala ako diyan talaga sa social media. Ang laking bagay kasi ng social media. Ang laking impact ng SOCMED, no? Pagdating sa tao. Kasi karamihan ngayon SOCMED eh. Karamihan ngayon nagpe-Facebook. Anyway, panoorin natin tong usapan nila. Ang pag-uusapan nila dito, binira kasi ni, di ba, yung INC. Nag-rally noong January 13. Siyempre, ang daming speculation, ang daming mga nagsisirculate na mga issue, kesyo bakit hinaluan ng politika, bakit pinahinayaan na magsalita si Congressman Dante Marcoleta, tapos hinaluan ng politika, inungkat pa yung impeachment kay BP Sara. Tingnan yung impeachment ngayon, wala na ako naririnig, wala na ako nababalitaan. 'Di ba? Yun ang nirereklamo ng mga basher. Ito, binanatan. Well, hindi naman totally banat na banat. Pero kasi, kilala naman natin si Congressman Dante Marcoleta eh. Hindi naman ito yung talagang pumapatol sa mga basher eh. Kasi syempre, yan eh. Kumbaga, pwedeng gawa-gawa lang yan. Pero yung mga issue ng bayan, yun talaga ang pinapalagan niya at binobosesa niya. Pero ito, this time, napag-usapan nila yung mga basher at napag-usapan nila yung kasi nag-post si Manong Johnny Ponce Enrile regarding doon sa ginawang peace rally ng INC. Ito ay papag-uusapan nila rito. At binanatan din, pasimple o nagbigay din ng komento in short, itong si Congressman Dante Marcoleta doon sa mga post ni Manong Johnny Ponce Enrile regarding sa INC peace rally na ginawa. Di ba? In short, pinulitika pa, no? Pinulitika pa. Pero okay lang kasi talagang sabi ko nga, parte tayo ng gobyerno na to. Napaka-imposible kasi hindi mahaluan ng politika lahat ng bagay. 'Di ba? Yung presyo ng bigas, presyo ng kamatis, tumaas, yung ganyan. Siyempre, ang problema talaga niyan, politika, gobyerno talaga. So, in short, parte talaga 'yon. So, hindi mo na maiiwasan yan kahit anong gawin mo. It's inevitable. Ayun ang pinakamagandang term. Panoorin natin. May mga taong talagang mahirap paniwala kasi lahat ng gusto natin sabihin, anumang paliwanag, hindi naman nila tatanggapin kundi kung paano nila sasalungain yung isang malinaw ng pagpapaliwanag. Yes. Malinaw na eh. Ako, hindi ko pinapansin ko yung sinasabi ng mga ibang tao. Yes. Lalong-lalo na kung ang kanilang sinasabi ay pag-aglahi doon sa nangyaring INC rally. Opo, yung Dahil national peace. Opo. kahit hindi natin ulit-ulitin, Jen, malinaw na malinaw kung bakit nangyari yung sama-samang pagkilos na yon. Yes. National Rally Nilinaw for natin Peace. sa mga nagsalita, yung iba pa memorize ko pa yung mga nasabi. Opo. Kami po kanya ay kumakatawan sa napakaraming bilang ng ating mga kababayan na nagnanais na tayo maging payapa bilang isang bansa. Kapayapaan. Opo. Sapagkat napakarami po nating mga problemang kinakaharap ngayon. Ano naman ang masama ron? Isinasatinig po namin. Totoo naman eh, Jen. Sapagkat hindi lamang tayo nagsipunta ron. Sabi nga natin, napakarami nating mga kakilala. Lalo na ako, nakikita ko sila. Wala akong makitang dahilan kung bakit gumawa sila ng negative na komento doon, Jen. Lalong-lalo na sa liwanag na nakasulat sa ating saligang batas, nakarapatan ng kahit sino ang gumawa ng pagkakatipon ng mapayapa. Yes. And petition their government for redress of grievances. Totoo. Lahat ng nakikita niya na gusto niyang ihayag sa kanyang pamahalaan. Halimbawa, sinabi naman natin, napakataas po ng presyo ng bilihin, pangunahing bilihin ngayon, lalong-lalo na po yung pagkain. Totoo. Tama po. Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator Juan Ponce Enrile. Si Manong JPE ko. Opo. Si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke.
hindi niya alam nung panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Oo, tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin. yung Yes. piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot ko. Yun yung sinasabi ko eh. Yun yung sinasabi ko na, to. Yun yung sinasabi ko na gaya ni Juan Ponce Enrile. I'm sure hindi na namamalengke yan. Totoo, di ba? Real talk yan, totoo yan. Huwag niyo sabihin na namamalengke pa yan, puta. Atarantaduhan na yan, di ba? So hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa ground. Kung ano yung nangyayari sa field na, putya, mataas na pala, 30 piraso pala, isang kamatis ngayon. Di ba? Ang instruction ko nga sa asawa ko, huwag magluluto ng may mga recados o yung may mga sabaw. Kailangan ang lulutuin lang, pritong manok, para wala na recados, pritong tilapia, pritong isda, pritong pork chop, para isa lang. Di ba? Kasi, di ba, yun yung sinasabi ko na itong mga to, yung mga nasa taas, hindi kasi sila exposed doon sa ground. So they don't feel at they don't really know kung ano talaga yung nangyayari sa grounds. Di ba? Ang ating isinatinig ay yung tinig ng mas nakararami din. Ng karamihan ay mahirap. Binanggit ko nga, kaya nga nung ako'y nagsalita, binigyan natin ng konteksto yung sinasabi ng mga nagpaliwanag na nauna. Maliwanag yun din. Anyway, kung yung punto na yan, medyo samantalahin ko lang ko nga. Pasensya na po kayo. Kasi doon sa mga napapanood ko, nakikita ko, sabi nila, nakita nyo na Anya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace eh. Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan Anya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, narinig ko rin naman, binanggit niya pang halimbawa yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo lang na dahilan yung usapin o issue ng peace. Napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran din. Ganun ho ba? Bakit Diba? po? Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan. Ang mga iba wala ng kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon Totoo. Bakit yung pamamaraan ninyo 400 offices nga yung merong confidential funds. Ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Hindi ba maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para ma-dramatize natin Yes. na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Yun yung tamang Yung term, talagang dramatize. gusto mong usisain lahat. Lahat ng inakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ni confidential funds, tawagin mo lahat. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang. Kasi Subjective. namumuliti ka. Hindi tayo. Yes. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para Subjective yun. lahat yung mga yun. Sapagkat ako lang ang nakakalam yung nangyayari sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahat mismo sa aming mga tuntunin. Opo. Ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Pag hindi nila naintindihan yun dyan, Ewan ko na lang. Papaubaya ko na kay Kay Saito. Ang Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama kasi kung kahapon, binaliliwanag din namin sa ating mga kami ni Nelson. Sabi, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia. Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagkat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ako sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako Yes. nahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niya Ay, opo. na inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Oho. Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Silang namumulitika. Yun, ganun ba totoo. yun? Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo. Totoo yan. Paliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwan-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Kaya rinig, Bihira lang kayo matuwa sa amin ko. bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Ayun na nga po. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang iglesia hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. Sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano
ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig eh. Tama po. Kung hindi iparamdam, iba kasi yung narinig mo sa naramdaman eh. Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Oh well, bago itong last comment niya. One Isang yan, araw, si JPE yan. kahapon, binanggit natin ito, Nelson. One post in Sabi really. niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Well, doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly, but were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito po kung rhetorical question Para sa kanya, Wala. walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema eh. Oho. Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at korupsyon. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Oho. Hindi ba redress ito dyan? Pero sabi niya, Grievances. Ito siguro masasagot ni kung yung yung direkta ito. Ito yung sumunod. Ano? Yung pinunto yung sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong At Igagalang ko kung hindi niya narinig niya. Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali ninyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo eh. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure Yun. to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na isa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kong May kasi- evidence sa kanila. This was evident from the speeches delivered in that rally. Oh. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Jen, napakalinaw. Opo. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Yun ang pinanggalingan nun. Oo nga. Sa mga tweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw ko. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Oh. Kasi parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Yes. Yun ang una eh. Isang Yun ang bagay una. na napakalit na pinipilit yung palakihin. Doon nagsimula. Diba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Oh. Inconsistent na yun. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oo. Diba, Ano Jen? nga yun? Ito, basahin mo, Jen. Oh. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land, and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. Hindi ka No one nakikinig can do eh. that officially except him. Okay, Yun po. may problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay Sangay ng ng- ating pamahalaan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, wala pang uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga, ang implikasyon nun ko. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niya, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo din. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitong nag-coordinate, patatawag niya yung mga maestrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Okay, tatawagin niya ang aming speaker. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para ako. sa akin ganito eh. Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. Yes. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Totoo. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? i-direct sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya ng Presidente, pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun.
Oo nga. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the President. Opo. Sabi niya eh. So si Pangulong Can do Marcos, that. tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito. Oho. Itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya ng diretsong ganun? Because only the President can do that eh. Sabi niya. Kasi- Sabi ni Enrile. Kasi Sabi niya ganun ang eh. magiging Hindi ba? implikasyon po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay. Kaya nga yung pagkakalatag Oo. ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC eh. Yung LEDAC, ito yung coordination Opo, legislative, between executive. Opo. the legislature at yung executive. Opo. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Oo. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi eh. Oho. He is the only one. Hindi po. Oho. Marami pong gagawa niyang ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang action Oho. sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. Yun, oh. Yun, malinaw mga kayo na. Talagang, grabe, di ba? Ewan ko ba? Ito si Manong naman, Manong, bakit naman ganyan? Di ba? Ayun, nasabihan ka tuloy na siguro hindi ka namamalengke. In fairness kay Congressman Dante Marcoleta, at least alam natin na alam niya kung ano yung sinasabi niya. Kasi alam natin na na may alam sa batas, 'di ba? Kaya nga ako nagtataka ako bakit hindi matunog si Congressman Dante Marcoleta sa Facebook, sa YouTube ko. Ang lakas niya, 'di ba? Ang lakas niya kahit picture man o video man, ang lakas niya kasi alam ko, naniniwala ako rito, pati kayo, 10 ng mga viewers natin dito na may talagang may kalalagyan talaga to. Number 1 pa nga sa atin to eh, 'di ba? Sa Facebook parang kontrolado eh. O sa ibang social media parang kontrolado eh, 'di ba? Nakakapagtaka, alam mo 'yon? Nakakapagtaka at hindi mo maiiwasan na hindi mag-isip, 'di ba? Ayan na. Sinagot na ni Congressman Dante Marcoleta yung post ni Manong Johnny Ponce Enrile. Kasi sinabi nga ni Manong Johnny na marami raw nagagalit, especially mga INC. O ito, binanata ka na tuloy ni Congressman Dante Marcoleta na INC din. O kayo nang bahala dyan mga kayo na. Comment na lang dyan sa baba kung ano sa tingin nyo, kung saan papunta ito mga nangyayari sa atin. Yun na, lumabo na yung impeachment, lumabo. Pero okay yun, positive yun kasi talagang protektahan natin si BP Inday Sara. Ako naniniwala ako dyan. DDS vlogger ako, abinado ako dyan at talagang proud ako na hindi ko kailangan itago, hindi ko kailangan gumitna. Talagang kung sino yung sinusuportahan natin, malinaw yan sa atin dahil naniniwala tayo sa mga politiko na to. Maraming salamat mga kayo sa panonood, sa pagtambay. Sana paki-like and share natin yung video natin. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat sa iyo. Thank you so much, Joe Malone TV.